Hi student, good afternoon. My name is Ma'am Trisha and may papanood ako sa inyo na valuing video kung saan ere-reflect nyo yung napanood nyong video and then i-play ko na. No.กินอะไรไหมไม่มีไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวป้าทำให้กินทำไมป้าใจดีจังอะคะอุ้ยใจดีอะไรกันแค่ข้าวจานเดียวก็จะบอกให้นะมีคนหนึ่งใจดียิ่งกว่าป้าอีกพลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูกแม้เขาจะจู้จี้จุกจิกไม่ดูแลตัวเองแม่ไปก่อนนะตัวร้อนมากใจเราสักอย่างทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะพลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไงตอนนี้นี่คือรีบใช่ไหมพลอยก็กลับมาก็แม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยพลอยบ้างอ่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียวไม่ใส่หัวหอมป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้โทษนะคะเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นกันถ้าเจอเด็กคนนี้เขาไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอะกลับบ้านมากที่สุดตรงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบแต่อยากให้แกกินของดีโทรหาแม่หน่อยไหมร้อยSo ayan, napanood naman natin kung ano yung nilalaman ng video. So magtatanong naman ako kung ano naman yung naintindihan nyo dun sa video for reflection. So tatawagin ko si Stella. Ano yung masasabi or reflection mo dun sa video? So, ayan. Okay naman yung sagot mo. Kumbaga, dun sa sagot mo, yun yung kailangan nating pahalagahan or unawain ng isa't isa sa isang pamilya. So, next. Yes, Annabelle. Ano ang reflection mo dun sa ating pinanood na short story? Ano yung reflection mo dun sa valuing video natin kanina? So, ayun. So, dun sa kwento natin, dun yung nagpapakita ng malalim na pagninilay tungkol sa komunikasyon at pagmamahal ng pamilya at ang kahalagahan ng pag-unawa sa isa't isa. So, yun yung pinakambuo ng video. Kumbaga, kailangan na ipinapaalala sa atin ng video na ang komunikasyon ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pakikinig sa ng puso. So, yun lamang ang ating valuing video. Thank you sa mga sagot nyo at sana'y marami pa tayong
maunawaan tungkol sa ating ngayong topic tungkol sa math. So, hi class, I'm glad to see you again. And then, I'm Ma'am Trisha, so from Grace Mission College. So, nandito ako ulit upang ituro sa inyo kung paano mag-simplify ng rational algebraic expressions. So, ang layunin naman natin sa rational algebraic expression ay gawin nating mas simple ang expression sa pamamagitan ng pag-alis ng mga common factors sa numerator and denominator. So, ang unang step natin is i-factor ang numerator at denominator kung sakali lang natin siyang gagamitin. And then step 2, i-cancel ang mga factors na magkapareho sa numerator and denominator. And then number 3, isusulat natin yung natirang expressions or yung final answer natin. So, ang solution natin sa number 1 sa activity natin is 12x cubed y squared over 4x y fifth. So, ang magiging coefficient natin is i-divide natin si 12 sa 4. So, ang magiging final answer natin is 3. And then, ang variable x natin is gagamitin natin ng quotient rules. So, dun sa quotient rules natin is yung x remainder a over x remainder v equals x remainder a minus b, open and close parenthesis. So, si x cubed over x1 ay magiging x squared. So, ang variables natin na si y, ang given niya is y squared over y fifth. Then ang magiging ang y niya is y remainder 2 negative 5. So, kaya equals y remainder negative 3. So, kaya ang magiging answer niya is y cubes sa denominator. And then, ang final answer natin doon sa given number 1 is 3x squared over y cubed. So, nagigets naman natin ano sa number 1. And then, given naman natin sa number 2 is x squared negative 9 over x squared plus 5x plus 6. So, ifa-factor natin yung nasa itaas. So, si x squared minus 9 ay isang difference of 2 squares. Kaya ito ay magiging open and close parenthesis x minus 3, open and close parenthesis x plus 3. So, ifa-factor natin yung nasa baba. So, hahanap tayo ng dalawang numero na ang product ay 6 at ang sum ay 5. Ito ay 2 at 3. Kaya ito ang magiging solution niya. Open and close parenthesis x plus 2 and then open and close parenthesis ulit x plus 5. So, parehas na silang positive. So, ika-cancel natin yung parehong may x plus 3 sa itaas at sa ibaba. Ika-cancel ito. So, ang magiging sagot natin, si x minus 3 over x plus 2. So, kumbaga, hiniwalay lang natin sila. Negative and positive. And then, sa number 3, ang given natin is 8m squared and over 12mn squared. So, coefficient natin, i-divide natin ang 8 at 12 sa kanilang greatest common factor or GCF na 4. So, magiging 2 over 3. So, ang variables m naman natin ay m squared over m ay magiging m sa itaas. M lang siya. So, ang variable n is n over n squared. N sa itaas, n squared sa baba. Ay magiging n sa ibaba. Ano lang siya? Division lang siya. Division. So, ang final answer natin sa number 3 is 2m over 3m. So, madali lang siya. Madali lang natin siyang i-simplify. So, ang paliwanag naman natin dun sa example natin, dun sa simplifying an algebraic equation. So, sa ibabang bahagi ng ating image, ipinapakita kung paano natin i-solve
yung x kapag ang expression ay ginawang equation. So, makikita natin siya dito. So, may equal sign. Ano? And then, sa number 1, yung ating step is simplify first. Katulad na ginawa natin sa number 2. I-factor at i-cancel ang close and open parenthesis, x plus 3. So, ang matitira ay x minus 3 over x plus 2 equals 2. So, cross-multiply. I-multiply ang close and open and close parenthesis x plus 2 sa 2. So, magiging x minus 2 equals 2, open and close parenthesis, x plus 2. So, sa step 3, distributive property natin. I-multiply ang 2 sa loob ng parenthesis, x minus 3 equals 2x plus 4. And then sa number 4, i-isolate natin yung x. Pagsamahin ng mga may x sa isang panig at ang mga numero sa kabila. So, si minus 3 minus 4 equals 2x and then minus x. And negative 7 equals x. So, ang final answer natin is x equals negative 7. So, yun lamang ang aking paliwanag dun sa simplify an algebraic equation. Sana ay may naintindihan kayo, class. And again, my name is Ma'am Tricia. At sana ay may naunawaan kayo sa aking pagtuturo. At yun lamang. Maraming salamat.